Pinaniniwalaan ng mga siyentipiko na maaaring may mga mikrobyo o buhay na nabubuhay sa ganitong kapaligiran. Sa mga nakalipas na taon, ang pagkakatuklas ng mga extremophile sa mga malalalim na karagatan ay nagbukas ng posibilidad na may katulad na mga nilalang na namumuhay sa ilalim ng yelo sa Antarctica, ganap na hiwalay mula sa ibang bahagi ng planeta. Ang Nazi Expedition, noong 1938, ang Nazi Germany ay nagpadala ng ekspedisyon sa Antarctica na may layuning magtatag ng base sa rehiyon. Ang bahaging ito ng kasaysayan ng Antarctica ay bahagi ng mas malaking plano ng Nazi na palawakin ang kanilang imperyo. Dahil naniniwala silang may mahahalagang yaman ang Antarctica. Ngunit hindi nagtagumpay ang ekspedisyon sa paglikha ng pangmatagalang paninirahan, bagamat nagdagdag ito sa intriga ng geopolitika sa rehiyon noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ang Antarctic Treaty, pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nilagdaan ang Antarctic Treaty noong 1959 na nagtatatag ng Antarctica bilang isang lugar para sa agham at pinanatiling walang militar o mga pag-aangkin sa teritoryo. Ang kasunduang ito ay nagpapahintulot ng internasyonal na kooperasyon, kung saan mahigit 50 bansa ang nagsasagawa ng pananaliksik sa Antarctica. Ang kooperasyong ito ay isang bihirang halimbawa ng mapayapang pagtutulungan sa larangan ng agham sa isang lugar ng matinding hamon sa kapaligiran, na pinanatili ang kontinente bilang isang neutral na sona